Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin. Kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak. Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Cardo, huwag! Plano mo pa yatang ipagtanggol ang lalaking ito na kinamumuhian mo! At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Mabuti at bumalik ka kaagad, Brando. Tulad ng sinabi ko sa inyo, sir, kukuha lamang ako ng damit ko. Nakahanda ka na ba sa mga naiplano natin? Opo, handang-handa na ako. At gagawin ko ang pinagagawa ninyo sa akin. Mabuti. Nasisiguro ko na hindi lamang bulsa mo ang lolobo nito, kundi maging ang impluwensya mo. Anak, iho, gumising ka na. Tanghali na. Si Ma'am Sophia po, umalis na ho ba? Oo. Kung ganun ay mamaya na lamang po ako magdidilig. Pero anak, may pasok ka pa sa school. Malilate ka na kung mamaya ka pa magdidilig. Okay lang po, hindi naman ako papasok sa school eh. Ano? Hindi ka papasok sa school? Oo, inang. Pero anak, paano ang maganda mong kinabukasan sa hinaharap? Hindi pwedeng hindi ka mag-aaral. Yan naman pang gusto ni Ma'am Sophia eh. Ang huminto na ako sa mag-aaral. Ano bang pinagsasabi mo? Siya pa nga tong halos ipagtulakan kang mag-aral eh. Ako? Halos ipagtulakan ako mag-aral? Pinagmamaneho niya ako eh. Paano pa ako mag-aaral nun? Anak, kunting bagay lang naman ang hindi ninyo pagkakaunawaan ni Ma'am Sofia eh. Palampasin mo na. Kaya nga ho eh. Palalampasin ko na ang pag-uugali niya. Kaya lang hindi na ako papasok. Anak naman, gusto mo bang tuluyang magalit sa'yo si Ma'am Sofia? Ano ba naman kayo, inang? Lagi lamang bang ang galit ni Ma'am Sophia ang iintindihin ninyo? Lagi na lamang ba siya ang uunawain ninyo? Paano naman ako? Paano naman ko na lagi niyang sinasaktan?
Wala ho ba akong damdamin? Wala ho ba akong karapatang magalit kahit isa lamang akong utusan sa bahay na ito? At siya ay amo? Inang naman, gumit na naman ho kayo. Hindi lagi na lamang si Ma'am Sophia ang iniintindi ninyo. Ako tong anak nyo eh. Ako dapat ang kinakakampihan ninyo. At hindi ang Ma'am Sophia yun. Hindi siya inang. Ang sipag mo talaga, pare ko eh. Pati pa ba pagkain eh, kinukuha pa rin ng trabaho mo? Hindi naman, kaya lang. Nagkaroon lang ng may mahalaga kaming pinag-uusapan, kaya hindi ako aalis. Tungkol ba saan? Alam mo naman ang pang-araw-araw ng problema dito sa atin. Droga, pare. Basta ba, huwag sasagasaan yung negosyo ko, ay hulihin mo na silang lahat. Pare, kung ako lang, walang problema. Pikit yung mga mata ko. Pero, kung ang mga kasamaan ko ay hindi ko magagarantihan, kung sakaling mahulog ka sa kanilang mga kamay. Ang lagay ba nga naman yan eh, hindi mo ako may pagtatanggol? Ganun ba? Baka alagad lamang kami ng batas, pare. Kung anong nasa batas yun, ang aking susundin. Saludo talaga ako sa katapatan mo, pare ko eh. Siya nga pala. Maiba nga pala ako ng usapan. Kumusta na yung nakabangga mong babae? Idinimanda ka raw. Paano mo naman alam? Hindi ko kasi maalala ang nabanggit ko sa iyo. Mga bagay na nasabi ko pala sa iyo. Ikaw naman, pare ko eh. Hindi ba't may kasabihan? May pagpak ang balita. O anong desisyon mo? Lalabanan mo ba siya sa korte? Kung didimanda ko, talagang lalabanan ko siya sa korte. Pinapatagal mo pa ang kaso mo. Kung gusto mo, makikialam na ako. Anong ibig mong sabihin? Ipatira mo siya sa akin. At wala pang 24 oras ay bagsak na ang babaeng kaaway mo. Kailangan ko na talagang umalis dito. Bago ko tuluyang mabastos si Ma'am Sophia. Aalis na ako dito. Netan, anak, halika na. Kumain na tayo. Mauna na ako kay Inang. Anak, huwag mo naman sanang idamay ang pagkain sa pagtatampo mo sa akin. Sige na anak, kumain ka na. Bakit kasi Inang, ayaw pang umalis dito? Kung sarili ko lamang sana ang iintindihin ko, kahit ngayon ay aalis tayo. Yun nga lang, ikaw ang inaalala ko, anak. Saan ka titira? Paano ang pag-aaral mo? Hindi na ho ako mag-aaral, Inang. Netan. Buo na ho ang desisyon ko. Umalis na tayo dito. At saan tayo pupunta, anak? Hindi lang naman ang bahay na ito ang pwede nating tirhan. Mangupahan tayo ng kahit maliit lamang na kwarto at maghahanap ako ng trabaho para may panggastos tayo. May mahanap ka ngang trabaho, anak. Pero hindi pa rin yun kasya sa atin. Dahil hindi ka nakatapos ng kolehiyo. Mahirapan kang maghanap ng trabaho. Makakakita ka man ng trabaho, ay maliit lang ang magiging sahod mo. Kaya kong tiisin ang lahat ng yan, Inang.
kaysa tiisin ng ugaling ipinapakita sa akin ni Ma'am Sophia. Talaga, friend? Si Nathan ang tutor mo at siya na ang nagturo sa iyo kagabi? Oo, sabi. Ang kulit mo. Kumusta naman pagtuturo niya? Magaling siyang magturo, hindi ba? Oo. Kuha ko kaagad kahit yung mga komplikadong problem solving. Dahil magaling siyang magpaliwanag. Sabi ko sa iyo eh. Teka, nasan siya? Bakit hindi ko pa yata nakikita? Bakit ako ang tatanungin mo? Hindi ba't classmate mo siya? Kaya nga, hindi nga siya pumasok sa klase namin eh. Oo. Bakit kaya? Wala ba siyang nabanggit sa iyo kagabi? Wala naman. Maliban lamang na baka raw pagalitan dahil ginabi ng husto. Hindi nga kaya pinagalitan siya dahil gabi na siya umuwi? Ewan ko. Pero sana naman hindi. Huwag naman sanang pagalitan ang papanitan ko. Papanitan ko dyan. Oh, bakit? Nagsiselos ka? Sa crush ko siya. Anong magagawa ko? Anong nagsiselos? Mga bata pa tayo, no? Mag-aral pa tayo bago yung crush-crush na sinasabi mo. Sige mga kasama, magpakasaya kayo. O ito pa, maagang paburos kito sa inyo. Bossing, namumudmud na ng maagang bonus. Basta magpakabait kayo lagi, walang problema sa bonus. O Brando, natahimik ka dyan. Huwag mo akong istorbohin, bossing. Dahil pinapapak ko na ang legs ng paborito kong artista. Bossing, napagre lang din ni Brando na. At yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko. Ang malunod kayo sa kaligayahan. Dahil sa susunod na araw, ay may big time akong ipapatira sa inyo. Masisira ang maganda mong kinabukasan kung aalis tayo, anak. Kahit pa paano ay kumikita na ako, Inang. Saan ka kumikita? Sa pagtututor mo? Magkano lang naman ang kinikita mo sa pagtututor mo, anak? Maliit lang ho ang kinikita ko dahil tatatlo lamang sila. Pero pag dumami sila, darami din ang perang matatanggap ko. Anong ibig mong sabihin? Talagang hihinto ka na sa pag-aaral? Anak, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong ikompormiso ang pag-aaral mo. Tignan mo na lamang ako. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral ko. Kaya ito, hanggang gawaing bahay lamang ang tangi kong nagagawa. Gusto mo bang pagdaanan din ang hirap na pinagdaanan ko? Inang, huwag niyo akong ikumpara sa inyo. Dahil hindi ako tapos ng elementary. Samantalang tapos ka ng high school, ganun ba? Netan, tapos ka lamang ng high school. Kaya't mahihirapan ka pa rin makahanap ng magandang trabaho. Dahil unang semestre ka pa lang sa kolehiyo. Wala ka pa ngang 1 taon eh. Kaya pakiusap. Tisin mo na lang ang ugali ng Ma'am Sophia. Maawa ka sa sarili mo, anak. Maawa ka.
Salamat sa muling pagpayag na samahan akong kumain. Wala akong nakikitang masama kung sabay tayong kakain. Talaga. Kaya nga dapat araw-araw ay sabay tayong kumain. Siya nga pala. Yung nakabangga mo, kumusta na? Balita ko, nag-file ka na ng kaso. Hindi na siguro. Ano? Ikaw tong naagrabyado, ikaw ngayon ang aatras. Abala kasi ako masyado. Total, okay naman ako. At sinabi namang hindi niya sinasadya. Kaya palalampasin ko na siguro. Frustrated homicide. Palalampasin mo lang. Kesa naman maabala pa ako. Pero hindi ba nagpasya ka ng idemanda siya? Oo. Nadala lang siguro ako ng galit ko. Kaya ako nag-file ng kaso laban sa kanya. Pero napag-isip-isip ko rin, hindi naman ako masyadong nasaktan. Kaya palalampasin ko muna siguro. Siguro. Hindi ka pa rin sigurado sa desisyon mo? Oo nga. Pinag-iisipan ko pa kung dapat ko pa bang ituloy o hindi na. Kumusta na ang pag-aaral mo, Iha? Okay lang po, Papa. Okay ba yung malungkot ka? Mababa na naman ba ang score mo sa quiz mo? Hindi naman po, kaya lang nag-aalala po ako kay Nathan eh. Yung tutor mo? Opo. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Hindi po kasi siya pumasok pa eh. O bakit daw? Anong dahilan? Hindi ko po alam. Basta wala siya sa school kanina. Ganyan lang talaga kung minsan, anak. May importante siya. Sigurong ginawa o kaya ay pinuntahan. Kaya hindi siya nakapasok. Pero hindi daw ho yung nag-a-absent eh. Sabi ng kaklase ko. Hindi siya siguro umabsent noon dahil wala siyang importanteng pinuntahan. Ay, siya nga pala. Ang kuya mo, hindi ba siya dumarating? Hindi pa ho, Papa. Malaking bag nga ho yung dala niya eh nung umalis. Umalis nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Ay, nako. Kailan kaya titino ang kuya mong yan? Kailan kaya? Bihis ka na naman. Saan ka pupunta? May date kayong dalawa ni Sofia? Oo naman, ate. May date kami ni Sophie ngayon. Sana nga isagutin na ako. Dalian mo sa ginagawa mo. Abay, mahigit isang buwan na yatang sinasabi mong nililigawan mo siya. Pero hanggang ngayon, wala pa rin magandang resulta. Naku, ate. Huwag mong sabihin yan dahil ang pagsama-sama nito sa akin na kumain sa labas ay malaki ng resulta para sa akin. Hindi kaya lahat ng nag-aanyaya sa kanya na kumain sa labas pinauunlakan niya. Pero dalian mo pa rin, Martin. Huwag kang mag-alala, ate, dahil maliban kay Sofia ay mayroon pa na akong bagong hawak na alas. At ano yun? Hawak ko na rin ang isa sa mga anak ni Carlo. Talaga? Oo, ate. Ikaw lang tong walang bilib sa kapatid mo eh. Basta akong kumilos. Meron at merong magandang resulta. Kaya hayaan mo lang dahil tansyado ko ang bawat kilos ko.
Makinig ka naman sa akin, anak. Huwag mo nang ituloy ang plano mo. Huwag kang pabigla-bigla. Matagal ko nang pinagtitiisan ng ugali ni Ma'am Sophia, Inang. Alam niyo ho yan. Mula pagkabata ko, inis at galit na lamang niya ang nararamdaman ko. Hanggang ngayon pa ba, malaki na ako ay ganun pa rin. Mabuti lang sana kung may ginagawa akong masama sa kanya. Wala naman. Ang importante, anak, ay nakakapag-aral ka. Hayaan mo, pag nakatapos ka na ng pag-aaral, gawin mo o puntahan mo ang lahat ng gusto mong gawin at puntahan dahil may pera ka na sa panahong yun. Pero huwag muna sa panahong ito kasi magiging kawawa ka lang. Bakit kasi laging ganoon si Ma'am Sophia sa akin? Hindi galit at inis sa akin. Bakit nga ho ba ganun ang pakikitungo ni Ma'am Sophia sa akin, Inang? May nagawa ba akong hindi maganda sa kanya na hindi ko nalalaman? Meron ba, Inang? Hetong pera. Kumain ka kung saan mo gusto kumain. At ako'y may pupuntahan pa. Opo, ma'am. Sige na. Bumalik ka kaagad dito pagkakain mo. Opo, ma'am. Hello? Yaya, bakit? Ano? Sige. Uuwi na ako. Pero wag na wag kang sumama sa kanya. Nag-iimpake ka ng damit mo. Anong ibig mo sabihin? Bakit ka nag-iimpake, Hadetan? Alis na po ako, Ma'am. At talaga palang hinahamad mo ko. Nagkaroon ka lamang ng konting kita, ay nagmamahalaki ka na. Bakit? Akala mo ba ay mabubuhay ka nagkakarampot mong 750? Pakiusap, Ma'am. Huwag naman akong piliting walang hiyaan kayo. At sa akala mo ba, hindi mo ako winawalang hiya gayon? Nagpapaalam po ako sa inyo ng maayos. Hindi ka aalis sa bahay na ito. Narinig mo? Hindi ka aalis! Matuloy kaya ang pag-alis ni Nathan sa pagkakataong yun. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.